Hello guys, happy Friday all. Welcome to my Trending Collection YouTube channel. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, subscribe, share at pakihit na rin ang notification bell para updated po kayo sa mga bago kong video na ina-upload. Hello guys, sino dito yung mga dumaan sa TESDA? Yung mga baguhan. Naalala ko kasi dati, yung first timer ko mag-abroad, papuntang Damam. So, hindi na kasi ko masyadong nag-ano sa TESDA. Kumbaga, siguro around maybe 10 minutes lang. Kasi dumating ako doon, patapos na eh. So, hindi na rin ako dumaan sa mga training na yan. So, nakinig lang ako ng konting paliwanag dun sa TESDA. Ganito gagawin niyo sa abroad, ganyan. Pero wala sa akin masyadong clear. Kasi focus ako nung kasi flight ko na ng wari ngayon, araw, kinabukasan flight ko na pala. So, naalala ko yung iba, yung sa table settings, grabe guys. Talaga meron pa ba silang pabagsak-bagsak sa pagtitraining, yung mula sa kutsara, sa pinggan, lahat i-arrange na yan. Yung pala, dito lang pala sa Saudi mapupunta yung OFW na yan katulad ko. Dito pala hindi pala uso dito yung pinggan. Maglalatag ka lang ng plastic. At doon na sila kakain sa sahig, hindi sa lamesa. So, luman-luma yung ang higpit pa naman ng mga pinag-aaralan dun sa TESDA. Totoo lang guys. Yung pala mga tinuro nila pang sa mga English people. Yung katulad ng Europe, ng United Kingdom, ganyan. Dapat pala guys, pagka alam nilang pupunta dito sa Middle East, ang dapat yung tinuturo nila, yung kung ano yung ginagawa dito. Example, yung pagluluto ng bukari, ng kabsa, ng syukshuka, at saka ng mga patay, sambusa. Yan ang dapat itinuturo ng government doon sa sa TESDA bago paalisin yung mga OFW para may idea sila. Kasi pagdating namin dito sa Middle East, katulad yung mga first time noon, buti na lang yung aking naging amo, hindi siya kung local. Kumbaga, yung amo ko kasing lalaki, taga Syria, tapos yung amo ko naman babae, taga Russia. So, ang salitaan namin sa bahay, English. So, hindi ako natuto ng Arabic pa nga nun eh. Kaya, lagi pa naman akong pinaparinggan ng amo ko na babae na, ang tagal-tagal ko na raw sa kanila, hindi raw ako marunong magsalita ng Arabic. Siguro 1, 3 hanggang 10 beses pinalampas ko yun. Tapos nung huli na, sinagot ko na talaga yung amo kong babae. Sabi ko, paano ako matututo ng salita na yan? Wala naman sa akin nagtuturo. Katulad sa bahay nyo, yung salitaan English. Tapos kayong mag-asawa, Russian. Paano ako matututo ka ako nun? Pero yung mga basic, yung katulad ng Ewa, Shukran, yung mga ganyang basic, syempre madali matututo yan kasi yung mga bata. Pero yung mga talagang islang na salitaan, hindi ka naman talaga niya matututo hanggat walang nagsasalita niyan. Pero thanks God, natapos ko yung kontrata ko doon ng 2 years lang pero nag-extend pa ako doon ng 1 year. Kasi nga mabait naman yung mga amo ko doon. Yun na lang, hindi na nga lang ako nakakontinue doon kasi nung 3 years ko na, nagmaldita na kasi yung amo ko babae. Kasi sabi niya, hindi ako babalik sa kanila. Kahit daw 10 kaya nilang kumuha ng katulong. So, yun ang tumatak sa isip ko. So, nung bakasyon ako, hindi na ako nagpo-force, hindi na ako tumatawag sa kanila na babalik akong ganyan kasi yun ang sinabi sa akin. Pero nung birthday kasi ng Nia, sabi ko, happy birthday, madam. Sabi niya, oh Maria, when you come back, I waiting you here.
Sabi ko naman, I no, madam. Maybe tomorrow I flight going Qatar. Sabi ko ganyan sa kanya. Alam mo, umiyak yung amo ko na yon. Sabi niya sa akin, pumunta ka sa agency mo. Pakiusapan mo na na ika-cancel mo yung kontrata mo doon. Kasi, hinihintay ka namin ng sir, tas yung alaga ko daw, hinihintay nila daw ako. So, tinaray ko naman din yon. Kasi nga, syempre, sanay na ako sa kanila eh. Parang natatakot din ako makipagsapalaran. So, pagpunta ko dun sa office, alam mo, sabi sa akin sa agency namin, hindi na pwedeng i-cancel ang flight mo kasi pag i-cancel mo yan, makakasuhan ka ng breach of contract. Sabi kong ganyan. Kasi ako, ganito yung mga amo ko, gusto pa pala ako, gusto nila akong bumalik. Ay, hindi na. Hindi ka na makakabalik doon kasi ay hinihintay ka na ng bago mong amo. So, tinawagan ko lang yung amo ko. Sabi ko, hindi na palang pwede i-cancel. So, nag-goodbye na lang kami lahat. Pero iyak sila kasi, syempre, ano ko kaya sa kanila, wala na silang masasabi sa akin. Kumbaga nga, sabi nila sa akin daw, ako daw ang trabaho ko katumbas daw ng 10 tao. Kasi, lahat, may alaga pang bata, pagdating nila malinis na bahay, nakaluto pa ako ng pagkain nila. Kasi ang pasok nila sa trabaho mula alas 6 ng umaga, tapos uwi na sila ng alas 2 ng hapon. So from 5, na-prepare ko na yun lahat. Hanggang pag uwi nila, nakaluto na rin ako. Tapos alaga ko pa yung 2 anak nila. So hinayang na hinayang sila. So, balik tayo doon sa Pidos. Pidos. Naalala ko yun. ang dami sa aming tinuro-turo pa noon. Yun sa pagpa-plancha, ganyan-ganyan. Kailangan na talagang plat na plat. Dito pala, yung mga damit nila, hindi na dito pinaplancha, dinadala sa laundry ba? Doon na. Ang hirap pa nga nung sa pinag-aralan sa TESDA. Na hindi naman na-apply dito pag pupunta ka sa Middle East. Ngayon, sana, yung mga nasa TESDA ngayon, kung alam nyo na pupunta yung mga DH na baguhan dito sa Middle East, kung ano yung dadatnan na nila dito, dapat yun ituro nyo. Katulad ng pagbubuhat ng mineral water, pagbubuhat ng bigas, pagbubuhat ng mga kung ano-ano pa. Tapos yan na dapat mga ituro nila. Hindi yung kung ano-ano pa yung table setting na yun. Hindi naman pala sila kumakain dito sa table dahil sa plastic lang sila kumakain. Tawa ako sa inyo Pagdating dito, walang idea yung mga DH Ano ba yung, katulad ng dating amo ko, sabi niya, GB puta. Sabi ko, pucha. Ano yung puta? Pokpok ba? Saan ako ng pokpok dito? Yung palang puta, towel sa kanila, yung pamunas. Ay, Diyos ko. Dapat yung mga nandiyan, nagbe-basic sila ng turo sa mga salita dito. Yung isa pa, naalala ko pa isa ko pong amo. Sabi nila, Maria, GB Supra. Bilis-bilis kong pupunta naman sa kusina. Pagdating doon, ikot-ikot ako. Di ko alam kung ano yung iaabot ko. Tapos bumalik ulit ako sa amo ko. Sabi ko, ano yun? Alam mo, binato ko ng tissue. Galit. Siya sa akin? Inis na inis kasi daw. 3 taon daw ako nagtrabaho doon sa Damam. Tapos hindi raw ako marunong mag-Arabic. Pero gustong-gusto rin niya ako. Kasi sa 3 niyang katulong, ako lang ang gusto niya laging kasama. Yun nga lang, hindi ako marunong magsalita ng salita nila kasi nga, ang una kong amo, salita namin English. Okay guys, hanggang dito na lang. Marami pa akong ikukwento about sa Pidos. Kasi nagdaan lang kanina. Nag-flashback na sa memory ko. So guys, thank you for watching. See you soon. Always God bless us po. Happy lang. Pero thanks God, I done 17 years as DH OFW.